So right after nun, in-announce nga na gano'n, naupo na ba kayo in one time na pinag-usapan, etong gusto kong gawin mo sa... Right there and then. Oo. Right there and then. Pagkatapos niya akong sabihan na ikaw na ang Agriculture Secretary. Okay. Sabi niya, pare, dalawang bagay lang, sabi niya. Ensure available and affordable food for the Filipino. Okay. Number 2, hintuan mo yung corruption sa Department of Agriculture. Aha. Which you already believed before na talagang riddled with corruption ang DA? Alam mo, as a local government official myself, and I think other local government officials will attest to this. Talagang I am not saying that the top echelon of the DA corrupt, no. Pero sa baba, pagdating sa baba, contractor ang umiikot eh. Sasabihin kay Mayor, ito may budget dito, ako nang bahala, pirmahan mo lang to. No? Okay. Kasi saan ba napunta? Sa yung Napoles. That's agriculture fund, no? Yung fertilizer scam, agriculture yun. Palagi na lang ginagamit ang ating mga magsasaka para magkapera ang ating official sa gobyerno. Ako nagdududa ko, Daniel, na the reason why we have not really achieved rice sufficiency is not because we don't have the resources. Lupa at saka tubig na naman yan. Kasi, di ba, ang agriculture, simple na naman agriculture eh. Food grows where water flows. Di ba? Tubig at saka lupa lang yan eh. Ganun lang naman kasimple ang agriculture eh. But you know, the reason why, ako pananaw ko yun, the reason why we have not really worked on rice sufficiency is because there's money in importation. Pati yung magbababoy natin, pati magmamanok. Kasi napakasimple naman eh. Why do we have to import chicken? Sasabihin ng ating mga opisyales, o sa Disyembre, kukulangin tayo ng manok. So mag-i-import tayo to justify importation. But look, how long will it take to grow broiler? It's only 27 days, 30 days. Ba't hindi mo na sabihin sa mga poultry raisers, halika kayo mga kaibigan, may shortage tayo sa December. Etong pera, magkalaga kayo mas marami.